Nasaan na ba talaga si Kibuloy? Naghahanda na kami. Handa ba siya? Kung handa na siya, magpakita na lang siya sa Senado. Siya ang sentro ng mga paratang ng mga biktima kaya siya ang dapat sumagot. The subpoena has been issued by the Senate Committee in the competent exercise of its legal mandate. So, Kibuloy, magpakita ka na. Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin for today's video, Kibuloy, binasag ang kanyang katahimikan. At si Senador Risa nga ba ang kanyang katapat para sa kanyang mga angas sa buhay. Ayan guys, yan ang matinding balita na kumakalat ngayon sa social media. So kung maalala nyo nung nag-hearing sa Senado, hindi nag-attend itong si Pastor Kibuloy. Kaya ang sabi niya, paglabas ng kanyang mga statement, sabi niya, bogus lang yung Senado na yan, sabi niya, di ba? Inuusgahan daw siya kagad. Inuusgahan nyo ako. So yeah, kakamali pa tayo guys, di ba? Kasi nga guys, yung programa niya, di ba? Kung maalala nyo, itong SMNI, bago pa ito masuspend, marami rin silang ni-red tag na individual. Particular si BP Lenny, may mga obispo pa nga noon, di ba? May mga artista, at kung sino-sino mga individual, nire-red tag nila kagad. So, ibig sabihin kung sinasabi niya ngayon na nasisira na yung buong pagkatao niya, kahit noong panahon nila, di ba, sinisira din ng mga pagre-red tag nila. Itong si Loren Badoy at saka itong si Eric Celis. Di ba? At kung ano-ano pa mga individual na kanilang binabanatan. Hindi rin nakaligtas si Martin Romualdez, guys, di ba? Kaya nga umabot sa hearing hanggang sa ito na nga, nasita na yung kanilang channel at ngayon na suspended na. Indefinite na guys. So, at sabi niya, hindi raw siya binibigyan ng pagkakataon magsalita. Ito na nga pagkakataon, di ba? Kaya nga sa hinahanap ni Senator Ontiveros, para nga siya mismo ang magdepensa sa kanyang sarili. Dahil mabigat guys, mabigat ang kanyang paratang sa mga biktimang naglahad ng kanilang mga kwento o statement sa Senado kahapon. Kaya dito natin makikita guys na, 'di ba? Itong si Kibuloy, kapag siya yung inaakusa, sinasabi niya kagad para siyang victim o wala siyang nalalaman, 'di ba? Kaya ang sabi niya, bakit ang mga yan, naka-face mask pa? Dapat kung talagang totoo yan, tanggalin ng face mask, harapin na nila ako sa korte. Pero hindi ba guys, meron siyang kaso sa US, wanted nga siya, di ba? Wanted nga siya sa US at ngayon, hindi niya hinaharap. Di ba? Kung talagang ganun ang motibo niya, dapat harapin niya yung pag-hearing dito sa Senado para siyempre magdepensahan kasi mabibigat yung kanyang ang mga paratang sa kanya guys, hindi biro. Nakita natin, di ba? Kung napanood nyo, iba. Para talagang lumalabas na itong si Kibuloy, talagang iba yung ginagawa niya. Kaya dapat patunayan. So tayo dito guys, hindi natin sa inuusgahan muna. Kaya nga meron Senado, di ba? At mali yung kanyang argumento na ang Senado, hindi naman yung korte. Hindi talaga dyan siya uusgahan. Kasi ang Senado, ibig sabihin, yan ang tungkulin yan yung in aid of legislation, di ba? Sila yung gumagawa ng batas. So, ibig sabihin, yung batas natin ngayon, kasi ang sinasampang kaso sa kanya, human trafficking, child abuse, di ba? May mga umiiral na batas na ngayon. Pero kung lumabas dito sa Senate hearing, pwede nilang dagdagan yan. Pwede pa nilang ayusin. Nung halimbawa, kung ang ngayon ginagamit ng mga iba, hindi lang siya, di ba? Si Senyor Aguila, yung mga Ecleo Jr. dati, yung mga relihiyon nila, ginagamit nila para mang-abuso. Pero
dito sa kanya, yun ang kailangan niyang gibahin, di ba? Napatunayan, hindi totoo yan. Di ba sinasabi niya, mga bayaran yan. Di ba? Yung mga witness na yan. Yan ang sinasabi niya, di ba? So, kaya nga inaayos ng Senado nagkakaroon ng hearing para mapakinggan ng kanyang panig. At kung matapos na yung hearing, guys, gagawa ng committee report itong si Senator Antiveros na kung saan siya yung chairman ng committee. Para yan i-endorse, 'di ba, sa DOJ o kung saan kanino man pwede niyang i-endorse para sampahan ng kaso, 'di ba? So yung ginagawa nila, guys, tama po yan. Kaya marami tayong naririnig, di ba, ng mga hearing, napapanood. Kasi nga, ginagawa ng yan, mga senador, para nga ayusin yung batas. Kung may kailangan dagdag, mag-charge ng criminal case, isasama nila yan. Kung sa kasalukuyan, kagaya niyan, yung gumagamit ng mga reliyon, kunwari, tapos iba naman ng motibo, maaring sa ngayon, wala pang criminal case yan, pwede na nilang lagyan para maging mahigpit at hindi na maulit. So, yun ang hinihintay sa kanya ni Senador Antiveros na kailangan magpakita siya. Kasi sa ngayon, guys, walang nag-iimbestiga sa kanya kundi si Senator Antiveros. Walang malalakas na loob. Kagaya ng alam natin mga kakampi nila, di ba? Kagaya ni Robin Padilla, di ba? Si Bato, hindi pa nga nag-umpisa yung hearing na to, di ba? Nagsabi na sila, nagigibay nila. O sila sisita sa mga witness o sa mga biktima. Kumakampi na kagad kay Kibuloy. So ngayon, makita natin, wala sila sa hearing, guys. Wala sila sa hearing. So narito, guys, panoorin muna natin ang kanyang nilabas na statement itong si Kibuloy. Right? Pasok, Pastor Kibuloy. Sinungaling eh. Kahit sino pwedeng gumawa ng ganung aligasyon eh. Kasi sapagkat wala naman silang sasagutin pa. Kasi under sila sa inyong Senate hearing. Ewan ko kung sila ba may immunity o kayo lang ba, Senator Hontiveros, may immunity. Kaya siguro tinatago ninyong mga mukha nila. Kasi kung talagang totoo yung sinasabi nila, hindi sila dapat matatakot. No? Hindi sila dapat matakot. Pero kung libelous yun, kahit pa diyan sa hearing sila, after ng hearing na yan, talagang mananagot po sila sa batas. Sa mga false allegations, lalo na ang reputasyon ko po ang nakataya dito. Ngayon, sa iba pang mga allegations na gagawin ninyo, lahat ng mga false accusations na ginagawa pa, kahit sino pwede kayong pumikap ng isang witness at pagkatapos tabunan ng mukha, pagkatapos gawin yung alias, kahit ano na lang ang pinagsasabi niya doon, wala ba siyang sasagutin? Sa inyo ba yun ay totoo na? Sa inyo ba yun ay katotohanan na lahat? At pagkatapos gagawin ninyong guilty ang object ng inyong paninira? Tulad ko, ako ang object ng inyong paninira. Dahil ba sinasabi nila na gano'n at ganito at gano'n at ganito, ang kalalaswa pa, sinakyan pa ng mga taga-social media na vlogger, tapos pambababoy ang ginawa ninyo sa reputasyon ko. Yun ba ay tamang proseso? Ngayon, sapagkat pinaniniwala. So guys, napanood nyo, di ba? Anong sabi niya? Sinisira nila ang reputasyon ko. Di ba? So, kaya nga siya iniimbita para nga depensa ng kanyang sarili. Para siya mismo ang magsabi, kaya nga kahit may abogado siya, anong alam ng abogado, di ba? Sa personal kasi mismo siyang tinuturo ng mga naging biktima, di ba? May mga Ukrainian pa, di ba, guys? May even yung lalaki, hindi lang yung babae, di ba? Yung nagsalita sa Senado na inaabuso din siya. So, marami ang kanyang mga paratang sa kanya. So, kasi ito nga sinasabi niya, sinisiraan sa, pero nung panahon nga nila, kasagsagan nila, guys, red tag sila ng red tag ng tao. Ang daming nasisira. So, kasi nung panahon nila, lalo na, guys, talagang namayagpag itong si Pastor Kibuloy, nung panahon na itong si Duterte ay nanalo. Diba? Walang makakagalaw dyan, walang makakasita dyan, kasi nga, malapit siya sa Pangulo. Kasi magpareho sila sa Davao at talagang alam ko siya pa yung spiritual advisor niya.
Kaya walang pwedeng gumalaw sa kanya. Kaya nga, akala nila sa ngayon, nasa kapangyarihan pa si Duterte. Kaya wala na sa malapitan. Dahil even yung Duterte may problema sa mga nasa gobyerno ngayon kay Marcos Romualdez na nagkakabangayan sila, guys. At itong si Duterte, siyempre meron din sariling problema, di ba, sa ICC na sinasabi na ilalabas na yung warrant of arrest dahil sa kanyang war on drugs. So dito nakita natin na mayagpag nga sila nung panahon nila at ngayon sila naman yung nasa ibaba. At yun na nga, gaya na sabi natin guys, kahit sa Senado, hindi pa sila hinahatulan. Kumbaga, gusto lang malaman kung anong mangyari para lang malaman sa report ng Senado kung anong gagawin nila sa batas, kung ano pang i-amend nila o idadagdag sa batas. So, kasi para matanggal na yung mga gumagamit ng mga religion, nakakalungkot, minsan ginagamit pa yung Panginoong Yesus, di ba? Sa kanilang pangalan nilalagay pa. Tapos ganyan lang pala. So, kaya kung mapatunayan talaga ng ganito, sigurado tayo na ang Senado, lalo na itong si Senador Ontiveros, gagawa ng batas na hihigpitan yan. Kailangan purely ano lang talaga siya. Pang relihiyon lang. At walang ganitong halong modus na kung totoo nga ba, kagaya nung kay Senior Aguila, di ba? Sila Cleo Jr. nung dati pa. So, ginagamit kasi nila eh. Kaya kawawa rin ng mga biktima. Kunwari, yung tao, siyempre, dedicated. Lahat naman tayo guys, dedicated sa Diyos. Gusto talaga natin na mapalapit sa Kanya. Pero kung ganun na nangyayari, siyempre nakakadismaya. Kasi hindi mo masisisi eh. Lalo na sabi nila, di ba? Sabi nung isang babae doon na nagtestigo o biktima, sabi niya na binigyan sila ng scholarship. Siyempre kung ikaw yung may anak dyan, lalo na kung mahirap ka, scholarship magandang pakinggan, di ba? Papaaralin yung anak mo ng libre at maraming makukuha benefits para sa pagsali nga niya. Ganun. Kaso iba yung nangyayari. So yun ang kailangan niyang patunayan. Kaya nga guys, saludo tayo dito kay Senadora Ontiveros na ang lakas ng loob. Wala ni isang politiko ang bumangga kay Pastor Kibuloy guys. Diba? Kahit noon pa. Matagal na kasi yung reliyon ni Kibuloy eh. Pero may influence ang tao kasi ito kaya walang bumamaga. Pero ito na nga ang katapat niya. Senador Ontiveros. Kaya ang challenge sa kanya guys ni Senador Ontiveros, kung papaano niya talagang mapapapunta sa Senado dahil sabi nga sa statement niya hindi siya pupunta. Tignan natin dito guys kasi kung mangyayari at yung challenge kay Senador Ontiveros, mapapapunta niya yan, maraming bibilib sa kanya. Pwede na sa mas higher position, di ba? Vice President o President. Although sa ngayon, wala naman sa intention ganun, kundi yung kanyang advocacy, yung kanyang pagiging chairman ng human rights trafficking, family, and child abuse. Kasi siya yung chairman yan. So, yan ang ano natin, guys. Ang hintayin natin. Kung talagang mas matigas itong si Senador Ontiveros o itong si Pastor Kibuloy. Kayo guys, ano sa tingin nyo guys? Tama ba na si Senador Ontiveros ay talagang ipatupad ang tungkulin niya sa Senado na ipatawag o papuntahin itong si Pastor Kibuloy? At tama ba na itong si Pastor Kibuloy ay hindi sisipot dahil ang iniisip niya bogus court daw to, di ba? So, ayaw nang harapin yung mga taong nag-aakusa sa kanya. Alright guys, abangan natin guys. Marami pa posibleng mangyari ngayon. So, maraming problema si Kibuloy, pati yung SMNI niya ngayon, suspended na. Alright? So, ganito lamang po. Abangan nyo ang susunod kong vlog. Thank you very much.